What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Karo nga pala and welcome back dito sa ating channel. So for today, ang video natin is nakafocus kay Base Network or kay Build on Base. So basically, mag-add lang tayo ng mga transactions dito. And yun nga, i-withdraw natin yung mga sinupply natin dating Ethereum. Pero isusupply din natin siya pero sa ibang dApps naman or ibang website. So umpisahan natin siya. So for our first step is kay So for our first step is mag-swap tayo gamit si SushiSwap. So punta tayo sa kanilang website. So ang gagawin natin, yung Ethereum, papunta ang USDBC. So kayo nang bahala sa value pero ako is 0.14. Ang aking i-swap. So click ko lang yung swap. And then swap Ethereum, papunta ang USDBC. Then syempre may konting gas fee kang babayaran. So, may internal error. So not sure kung ano to, no? Siguro nag-iba yung price. So click ulit natin yung swap. Then confirm natin. So hindi ko pa rin sure kung bakit ganun. Ayan, actually na-swap na pala siya. So dismiss lang natin to. So hindi ko sure kung ano yung error pero ayan, nag-successful naman yung swap niya. As you can see, nabawasan yung Ethereum ko. Tapos naging USDBC na siya. So punta tayo sa ating next step. So yun nga guys, sa second step natin is gamit tayo ng mav.xyz. So basically yung USDBC natin is gagawin natin tong Ethereum ulit. So ibabalik na natin siya papuntang Ethereum. So as you can see, ito yun. And then click mo lang yung max. Tapos swap natin yung USDBC papuntang Ethereum. So yun guys, nag-swap na tayo kay mav.xyz. So processing na yung natin transaction. And if ever mayroon kayong error na experience dito kay mav.xyz kasi medyo nagloloko siya kanina, try nyo lang siya ulit i-swap. Kasi kanina sa akin may lumalabas dito na error. Pero trinay ko lang siya ulit. Tapos naman siya. Ang hingi na siya ng transaction fee. Tapos in-accept ko siya. Ngayon, waiting ako sa transaction para mag-proceed. And guys, if ever naguguluhan kayo kasi sa MetaMask nyo is parang hindi pa siya tapos mag-load or pending pa rin yung transaction, punta lang kayo dito kay Debunk. Tapos check nyo yung portfolio nyo. Check nyo yung portfolio nyo. As you can see, ito yung base ko. Pag click ko siya, ayan, makikita nyo is yung Ethereum ko. Ayan, nandyan na yung yung mismong fund ko. Wala na siya sa USDBC. So meaning yan, kahit pending pa to, so yung parang pending pa siya, ayan, nag-proceed na talaga yung transaction natin. So pwede tayo mag-proceed sa next step natin, which is kay OpenOcean. So from ETH papunta naman siya ang USDBC. So pwede tayo kay OpenOcean, tapos refresh lang natin to para yung balance natin is mag-update. So medyo hindi na update yung balance natin agad. And guys, from ETH papunta ang USDBC, and as you can see, balance natin 0.15. So 0.14 ulit yung i-exchange ko. Ayan, to swap ko ulit siya. Then confirm order. Ayan, transaction sent. And then tayo natin matapos yung transaction. Parang ETH natin, mapunta na siyang USDC. And then guys, yun nga, after natin kay OpenOcean, which is ETH papuntang USDBC, punta naman tayo kay 1inch. And then USDBC papunta naman siyang Ethereum or basically pabalik lang. So kasi ito na yung USDC natin. So max lang natin yan. And then give permission para magkaroon siya ng access sa ating USDC or USDBC. So guys, doon sa mga ibang DEX, iba yung USDC tsaka USDBC. So check nyo na lang siya, pero yung fund nyo is hindi naman yan mawawala. Nandiyan lang naman yun sa blockchain, and hanapin nyo lang minsan yung funds nyo kasi minsan akala nyo USDC or USDBC, minsan iba yung pangalan niya. Katulad dito kay Maverick, no? Pag pumunta ka dito, pakita ko sa inyo. Ayan, USDBC, pero meron din siyang USDC. Ayan, so dalawa siya, no? So USDBC yung piliin nyo. Pero dito naman kay 1inch, yung USDBC niya is, ang tawag is USDC. So huwag kayo masyadong malito. Ayan, so click lang natin to ulit. So I think nag-give ko na to ng permission. So refresh lang natin. So swap natin to. So click ulit natin. So in cases yung kasi na-approve na natin, and then next natin is swap na natin siya. So from USDC papuntang Ethereum ulit. So babalik lang natin siya. So confirm swap, and then syempre may gas fee tayong babayaran. So confirm lang natin yan. Then tayo natin mag-proceed yung ating transaction.
Ayan, as you can see, no, nag-proceed na yung transaction natin kasi nawala na yung USDC natin and then naging Ethereum na siya. So next natin is pupunta tayo kay Base Swap. So basically yung gagawin natin dito is dalawang transaction. Ethereum papuntang USDBC and then USDBC papuntang Ethereum ulit or babalik natin. So ayan, ito yung baseswap.finance. So ayan, connect nyo na yung wallet nyo tapos ayan, mag-swap na tayo. So 0.14 papuntang USDC. So click ko lang yung swap and then confirm swap. So as you can see, pending pa yung transaction natin. No? So hintayin lang natin ito matapos. Tapos ibabalik natin siya from USDC pabalik ng Ethereum. And as you can see, nag-go through na yung transaction natin and then meron tayong dito nakalagay na transaction receipt which is yun kay Basecamp. Pag click nyo siya, mag-review nyo yung transaction nyo kay Base Network. So exit na natin yan and then swap back natin siya from USDC pabalik ng Ethereum. So max lang natin to. Then enable muna natin. So dapat magkaroon siya ng approval para galawin yung mismong USDC natin. So ingat-ingat kayo guys sa pag-approve ng mga ganun kasi hindi lahat ng mga DEX or mga websites is kailangan nating pagkatiwalaan, no? So if ever nagda-doubt kayo kung tama yung website, so pwede siyang check sa mga Twitter, sa mga social sites nila, no? And then syempre iba dyan na hack, baka akala nyo tama pa rin yung website, yung pala mali pala. So nya, double check nyo lang and then if ever okay naman kayo, go nyo na yung transaction, o kaya try nyo maliit lang na transaction yung i-swap nyo. So confirm swap natin to kasi babalik natin siya pabalik ng Ethereum. Yan, confirm lang natin to. Ayan, transaction submitted. Tapos hintayin natin matapos yung transaction which is, ayan, yung USDC natin, babalik na siya ng Ethereum network or Ethereum token. And as you can see, yung USDC natin is naging Ethereum na ulit siya kay Ethereum, kay Base Network. So huwag kayo malito, no, kay Base Network pa rin tayo. So medyo nagkakamali lang ako ng mga sinasabi. So yan, next natin is kay Compound.finance. So gagawin natin is yung na-supply natin last time. Ito kay Compound.finance. Actually meron akong steps dati doon sa mga past videos ko kay Base Network. So nag-supply ako ng Ethereum dito. So you can see, ayan, 0.003. So gagawin lang natin dyan is i-withdraw natin. Pero if ever guys na wala pa kayong transaction dito, ang gawin nyo lang is mag-supply kayo. So kayo nang bahala kung magkano yung susupply nyo. O kasi around $5 lang talaga madalas kung sinusupply. Kasi maliit lang yung budget ko. Hindi katulad ng iba na talaga malaki yung sinusupply nila. So siguro mga $100, no? So hindi ko kaya yung mga ganun. So yan, max ko to kasi withdraw ko lahat yan. So add action. Ayan, submit transaction. Ayan, withdraw natin yung Ethereum natin. Tapos guys, sa next step natin, after natin to ma-withdraw, is ipaprovide natin to sa isang DApp kay Aave naman. So pakita ko siya sa inyo. And as you can see, nadagdagan na yung Ethereum balance natin. And then nag-succeed naman yung invoke. Nag-succeed yung mismong transaction natin. So nadagdagan tayo ng Ethereum. So, kasi nga minudro natin yung last time na provide natin. So last natin is kay Aave. Yung next step natin. So hindi pa siya yung last. Magsusupply naman tayo ng Ethereum. So yun nga, yung amount nito or value is nakadepende pa rin sa inyo. Tapos i-withdraw ko to next week or mga next 2 weeks. Kayo nang bahala, no, kung gusto nyo siyang patagalin doon. Pero ako yun na. Baka next week i-withdraw ko na rin to. So refresh ko lang muna to para baka mag-sync or para mas updated yung balance kasi minsan hindi siya nagsisync ng maayos. Yan, so kasi medyo mabagal yung mismong network ata. Kasi kayo na pa ako nagkaka-problem kay Base. So hindi ko sure bakit ganito, no? So click lang natin tong supply. Tapos 0.003 lang ulit yung ipoprovide ko. So yung hinila ko sa compound or withdraw ko sa compound is yun din yung ipoprovide ko dito kay Aave. So supply Ethereum. Then guys, hindi naman ito nalalak. Pwede ko naman siya withdraw anytime. Pero yun nga, ang suggestion ko is within 1 week or after mga 2 weeks, 3 weeks, ganun, tsaka siya i-withdraw. Huwag nyo basta-basta agad i-withdraw yung mismong Ethereum. Kasi minsan may mga airdrop tong mga to, tapos may criteria sila na dapat nakapag-provide ka ng liquidity ng gantong katagal, ganon. So para ma-sure, mas matagal. Pero ako, yun nga, dahil limited budget lang tayo, wini-withdraw ko siya after a week. Ayan, as you can see, nandito na yung sinupply natin. And as you can see, pwede ko siyang withdraw anytime. And 0.003. And then, nabawasan na yung mismong Ethereum ulit natin. So, for our last step, which is ito, kay Mint Fund. So, if pina-follow nyo ako dati pa, madalas ako nagtatransact dito kay Mint Fund. Dati araw-araw, pero medyo na-miss ko yung mga ibang araw kaya tinamad na ako. May ka dito, Mint Streak kasi dito kay Mint Fund. So, hindi ako masyadong nag-miss talaga dati ng Mint. So, ayan, ang gagawin nyo lang dito is punta kayo dito sa
minting now, tapos base network yung piliin nyo kasi nga kay base tayo ngayon nakafocus. Then hanap kayo ng murang NFT na pwede nyong i-mint. Ito kasing based on paragraph, meron na ako nito dati, so hindi ko na siya i-mint. So hanap ka lang ng mga sobrang mura. Yung mga free, madalas meron naman dyan, hanap tayo ng free. Ito free, so ito na lang siguro si Merkley ONFT. So click ko yung mint now. Tapos actually hindi siya free no, kasi may gas fee kang babayaran, 0.0004. So malit lang naman siya. Parang wala pa nga siyang ano, hindi siya masyadong kita dito kasi sobrang baba ng minting fee. So ayan, tapos na siya. Tapos na tayo makapag-mint. So magpa-process pa yon, pero hindi siya makikita agad dito sa inyong mismong profile. As yung tingnan natin kung lumabas na. Pero I think di pa siya agad lalabas. Merkley. Ayan, as you can see, naka-filter ng Merkley pero wala pa yung mismong NFT natin. Pero yun na, dumating na pala yan. Kakadating lang siguro ngayon. Ayan, kung gusto nyo i-check yung mga NFTs nyo, punta kayo dito kay OpenSea, tas account. Tapos punta kayo sa profile. So click nyo yung profile, tapos makikita nyo lahat ng NFT nyo dito. As you can see, pwede nyo siyang i-filter. Chains, ayan. Kung gusto nyo kay base, ito yung base natin, which is, ito yung latest natin kay Merkley. And then, iba nating mga minute, ayan. So dati kay mint fan ko din to, parang 50 ata to or 100, kaya ang dami kong ganyan. So pag in-next mo tong mismong parang filter, lahat ulit ng NFT mo, and naka-arrange siya based sa kung kailan mo na kuha yung NFT. So yun guys, yun na yung last step natin kay Base Network. Ngayong week is nakadagdag na tayo ng transaction. Actually every week yung ginagawa ko, pero hindi ko siya nagagawa talaga, no. Gusto ko sana every week para mas maganda, pero medyo busy kasi. So if ever sinusundan nyo ko or nakabase kayo sa mismong mga transactions ko, minsan di talaga ako nakakapag upload ng video, pero sali kayo sa Telegram group namin kasi medyo minsan nagmamasid lang kami doon pag busy, tapos nagbabatuhan na kami ng mga links na mga pwedeng i-mint or mga live na bagong mga dApps. So yun yung na-explore namin. So actually mas malaking tulong kapag kami community ka or may makasama kang nag-grind ng mga gantong mga airdrop, kasi nakakatulong siya sa inyo kapag nag-explore ka, kasi sobrang dami namin ginagrind, hindi namin siya lahat nababantayan. So lahat kami nagbabatuhan lang na, oh si ganito pala, live na yung ganito, si ganito pala is may ganito ng bago. So katulad nito kay Tipcoin, sa mga ibang mga social fi na ginagrind ko, so hindi ko siya nababantayan masyado. So may mga minsan tinatanungan lang ako sila, Tito Anonymous. So shout out sa'yo Tito Anonymous, kasi sobrang alam ko parang active pa siya sa mga social fi. So ako kasi medyo hindi ako nag-active lately kasi busy talaga sa work. Pero yun nga, ang point ko lang naman is sumali kayo sa mga community. So hindi ko naman sinasabi na sa amin lang kayo sumali. Maraming ibang community dyan, kay Sean, ganon, mga nag-airdrop hunting. Pero yun nga, ingat pa rin kayo kasi minsan nagpe-pray yung mga scammers dyan sa mga baguhan. So gagawin nila, PM nila kayo, sabihin tutulungan nila kayo, ganyan, pero in the end, nanakawan lang nila kayo. Pero sa amin, paalala lang namin, sa aming mga guild namin sa Marites, hindi kami nang hihingi ng kahit anong bayad kapag tumutulong kami, no. So ginagawa namin doon is nagbabatuhan lang talaga kami ng mga links and ideas. Actually, yung link nga is safe kami doon kasi admins lang yung pwedeng magbato ng mint doon sa, ng mga link doon sa mismo Telegram group namin para mas safe. So if ever gusto nilang ipasa yung link doon sa mismong Telegram group namin, so pinipm nila sa amin and then chine-check namin if ever safe naman yung mismong website. So yun lang guys, medyo napahaba yung video ko, sinabi, pero yun nga, kay Base Network yun lang ginawa natin. And then next kong gawin is kay Mantle tsaka kay Starknet. So kakatapos ko lang gawin kay Layer Zero, ZK Synclinia tsaka kay Scroll. So kay Scroll, naggawa na ako ng video dyan kanina and then i-upload ko rin siya today. And then as you can see guys, may nakapila na ako next week. So nadagdagan yung ginagrind ko, no? Next week nadagdagan si Scroll tsaka si Polygon ZK EVM. So si Polygon ZK EVM, hindi ko pa siya nagagawa ng video, siguro around this week din siya, pero yun nga, hindi ko pa siya nagagawa, pero dapat ma-release ko siya ngayong week kasi next week mag-umpisa na ako dito ng pag-grind weekly. So yun nga, if ever meron ako na-miss na mga weeks, no, sana explore nyo na lang yung mismong mga ecosystem ng mga layer 2 na to.
For example, kay ZK Sync. If ever gusto niyo ng transaction kay ZK Sync, punta lang kayo kay ZK Sync Ecosystem, search nyo sa Google, tapos makikita nyo dyan kay Linya, kay Base, ganun din. So yun nga, kita-kits tayo kay Mantel. Ito yung next video na gagawin ko. So yun na guys, for Base Network, and sana nakatulong sa inyo. If ever may tanong kayo and suggestions, mag-comment na kayo sa ating comment section. Yun na guys, and good luck sa airdrop hunting.